Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 4, 2026, Lunes ng ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 14, verses 5 to 18. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hintil at ang mga Hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kuwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang maalaman nito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Narinig natin sa ating unang pagbasa na talagang noon pa man ay mayroon na pong mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. No? Itong naririnig natin kadalasan napapanood sa mga pelikula. No? Itong mga pangalan nila Zeus, nila Hermes at kung sino pa mga Diyos-Diyosan, no? Mga Greek gods and goddess na talagang naging practice na noon pa, no? Bago pa dumating sila Pablo at Bernabe, ay may ganito ng paniniwala. Pero pumunta doon sina Pablo at Bernabe para magpahayag ng pananampalataya tungkol sa Panginoong Hesukristo at siyempre magpahayag ng mabuting balita. At sa umpisa ay talagang naging mahirap dahil nga kadalasan sa tao, no, kung ano yung nakamulatan at ano na yung nakagisnan, medyo mahirap itong maliin at mahirap itong basta na lang aalisin. Kaya nga maganda rin paalala, no, na minsan sa amin, sa mga pare, kapag nagkakaroon ng pagbabago sa assignment na paglipat sa isang parokya, ay consider muna kung ano yung nagiging tradisyon, ano yung kanilang mga practices, no, at wag yung biglaan na inaalis dahil magkakaroon ng iskandalo o kaya kung hindi maipapaliwanag ng mabuti sa mga tao ay kaguluhan ang maidudulot nito. So unti-unti, no, ito yung ginawa ni na Pablo at Bernabe. Nahirapan silang alisin sa isipan ng mga tao ang tungkol kay Zeus
at sila ay ituring ng mga Diyos-Diyosa na nagkatawang tao. Pero sa kalaunan, siyempre sa pagtitiyaga at sa kanila pong palagiang pagtuturo ay meron din naman na bago at mayroong nanampalataya sa kanilang ipinapahayag. Kaya sana po matutunan natin, no, na huwag agad-agad mag-i-implement ng kung anumang pagbabago nang walang pagpapaliwanag o ng hindi mo na sinasangguni sa mga tao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.